and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. YouTube general naman kayo. Alam na ba na hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon? Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam na kung ang charge sa kanya nasa dyaryo lang. No? And then, hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are being issued a warrant of arrest, a questionable warrant of arrest. Ano naman to, sir? There's naman doon blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. May masasaktan, tapos narinig pa natin na tanggalin niyo yung bata. May babae dito. Hindi niya inisip yung sarili niya. And that time he is so sick. Kitang-kita, pero makita mo yung kalmadong muka. Wala kang makikita. Malamya ang boses, pero kontrolado. Kaya makita mo talaga, last nakita mo nandoon pa rin yung leadership niya. Yung kakaibang leadership kung bakit mahal siya ng mga Pilipino. And now, bigyan natin ng pagkakataong makapagsalita kasi siya po yung kasama eh. Siya po talaga yung saksi sa lahat ng nangyari. Tayo po, sumusubaybay lang tayo kung ano ibabato sa ating information that time kasi news blackout eh. So please, Attorney Major Dea, Sec, please, inform us. Si Attorney Delgra would like to say. Attorney Delgra, please. Dagdag ko lang kasi I was asking if yung 11-minute video that I took inside Villamor was shown earlier. So I'd like to give context to that. Gaano nyo po ba? Pwede pong paki-roll natin. I think, bago po magsalita si Attorney Delgra, can we watch para sa pag-flashback lang natin ng mga nangyayari? Para mas madali nating susugan. Okay, please play. That Sir, ako sila. Ano mo to? ayan, that video, Ng kaso dito. I made sure to take a video of the former president so that we would know Ano mo to? his state of mind at that time. Where was this taken? I did not interrupt him except at some point when he said na he thought that it was sedition that he was being charged of. Sabi ko, kidnapping and you will be brought to the Hague. So, alam niya yung nangyayari. It's not a problem. Impossible thing. Okay lang ako. Yung ano lang siguro, yung audio lang. You can continue with the Continue with the video pero walang audio para na walk through tayo dyan ni Attorney Delgra. Ng kaso dito. Sir, ako mo sila. Okay. Ito, Dahil nga, may barrier. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang Pero i-play yung video. Wala lang yung tunog. so as you can see, I was playing that video so that I would be able to capture in the raw the state of mind of the former president. And as you can see, he was very well made aware of what was happening, except that at some point in that video, akala niya sedition yung isa-charge sa kanya. And I think somebody also said that it's kidnapping and that you'll be brought to the Hague. Ang reaction niya,
that's kidnapping. Alam niya rin yung batas niya. At sinabi niya na wala na pong jurisdiction ng ICC. His words. Not mine, not E.S. Mildaldea, not Attorney Kaufman. His words. Wala na pong jurisdiction ang ICC. So, ibig sabihin, alam niya yung batas niya. And he lectured on kung bakit wala ng jurisdiction. Umalis na tayo, yung investigasyon and everything else, na wala na pong jurisdiction yung ICC. So, yun po ang, the reason why I have to capture that is, first of all, I want to know and capture the state of mind of our client kung alam ba niya yung nangyayari at the time sa Villamor Air Base. Alam niya. And perhaps that is the last video of him making his legal position on the matter. Na kidnapping yung nangyayari. Pangalawa, walang jurisdiction ang ICC for him to be brought there. So yun po ang klaro doon sa video na yan. As much as possible, I don't want to interrupt him during that entire scene para kuhang-kuha talaga ano ang gusto niyang sabihin sa buong mundo as regards that. At sinasabihan niya si General Torre at that time. And as mentioned, I also would like to share, if I may, Penny, you mentioned about the former president being calm. I'd like to invite you to that scene, that video, yung, I like to qualify that. Nagte-tense lang yung room sa Villamor Air Base pagpapasok si General Torre. Otherwise, medyo kalmado, makapagpahinga. Ako, si former president, in a way. Pero pagpapasok si General Torre, there's tension in the room. So in one of those moments, confront na si E.S. Bingbong by General Torre on the right side of the former president. Wala na. After that, he went to my side. And siguro nakita niyo na rin, hinihila-hila ako ni General Torre. At si Kitty was telling General Torre na wag hilain yung abogado. So basically, that's medyo tensionado at medyo magulo at that time. No? That very short moment. But what I would like to share to you is, you revisit that video. And I will ask you, who was the calmest person in the room? Yung tao na pinupuntarya nila. The former president was just looking around what's happening. Never said a word. Kinukumpronta na si E.S. Bingbong. Never said a word. He went around to my side. Hinihila ako. Never said a word. And finally, yung tumataas na yung boses ni Hanilet, he did not confront Hanilet. He confronted the policewoman. Pwede ba wag mo nang hawakan para huhupa yung tension? That tells you something of the man. In such difficult situation where he is the subject of an illegal arrest, he was calm. Let's see how to convert a big 4K. Nakakaiyak. Alam mo kung sino yung nakikita natin dito sa ipinakita niya yung pagiging restrain niya. And also, kapag ka-restrain ng isang tao, that's leadership. Parang si Jesus Christ, nung dinakip sa Garden of, ano nga yan? Garden ng Gethsemane. Di po ba? Kasi alam din niya yung karapatan niya. Alam niya yung nilapastangang karapatan ng tao na alam niya na may laban siya. Alam niyang may mga violation na naganap at alam niyang pinlano to. So, I think kaya iba na yung abogado talaga eh. Abogado talaga yung ating dating Pangulo. Alam niya yung karapatan niya at pinakita niya sa ating mga Pilipino na kapag ikay kalmado, mas maigi. Napabayaan mo kasi pag pinagplanuhan ka, sabi nga po ng tatay ko, anak, ayan, ang dami mong kandado sa bahay. Alam, maniniwala ka ba na kahit 1,000 kandado yan ay mabubuksan yan at mapapasok ka? Sabi ko, paano? Eh, ang daming kandado niyan.
Kasi kapag pinagplanuhan ka, it will happen. Kaya always pray. At yan nga, ang nangyari, at isa to sa nakikita kong dapat tutukan nating mga Pilipino na hindi to pwedeng mangyari basta-basta kung hindi pinagplanuhan. Tama po ba? So moving forward, gusto ko marinig po si Secretary Major Dea, no? Kasi po, nung sa aeroplano, kitang-kita natin sa mga paunti-unting pagpapadala sa atin ng information. Alam ko, nare-remember nyo yon. Kasi tulad ko, nakasubaybay ako. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari, pwedeng ihulog na lang sa aeroplano yan, di ba? Kasi grabe, killer mind lang ang pwedeng magplano ng ganito para po sa atin pong former president. Secretary Major Dea, what happened po during the flight? How did former President Duterte respond to the situation, and what was your role while kasama niyo po siya sa aeroplano? Alam niyo yung biyaheng yun, it took us almost 27 hours, 9 hours Manila to Dubai. We had a stopover of 7 hours sa Dubai kasi hindi sila paliparin ng Dubai. And then from Dubai to Netherlands, 8 hours. Alam mo, during that time, sa isang eroplanong yun, doon ko nakita lahat na ang buong pagkatao ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas nakasama ko for the last 6 years. He was very calm. Naasikaso niya kami. Upo na kayo dyan, kumain na kayo. Sabi ko, walang makain. Ang dalang pagkain, 4 na supot na McDonald's yata. We had to eat that during our flight, except when we arrived in Dubai. Almost 4 hours after, nagpadala sila ng isang platong kanin na sinabi namin, kainin mo na lang lahat ito kasi gutom na gutom ka. I think yun ang huling kanin na nakain niya. Ano ganda? Magtitira ako ng iba para doon sa ibang kasama natin. Yung pa rin nasa isip niya. During the flight from Manila, ako naman, during that flight, hindi ko alam anong gagawin ko kasi nangako si General Torres. Pagdating niyo doon, maayos na lahat. May mga visa na kayo, may mga hotels na lahat. Ganun ang representation, ha? Only to find out, nung nasa area na kami, sinabihan kami, wala kayong visa. Bahala kayo sa buhay, parang bahala na kayo sa buhay ninyo. No? Pati kayong mga nanghuli, ha? Yung dalawang polis. Tatlong pulis na kasama, isang nurse, isang doktor, yung security niya, dalawa, yung PRID, ako, lahat, kumpleto na daw. Pagdating nyo, all arranged. Pagdating ko, nung tinanong ko, may visa na ba kami? Wala. Ako, nung pagsabi pa lang sa akin na walang visa, sabi ko, asikasuhin nyo at the very least yung visa ko kasi hindi ko pwedeng iwanan tong taong ito. So nagawa naman ng paraan na when we arrived, naayos yung visa ko except lahat ng mga kasama ko na hindi nabigyan ng visa. Alam nyo, during the flight, natutulog lang siya. Kung kumusta na kayo, nakatulog ba kayo? Sabi ko, miski na hindi ako nakatulog. During the 27-hour flight, siguro ang tulog ko 3 hours. Ang kinain ko, 4 na pirasong Oreo biscuits. 4 na gano'n. Wala akong ganang kumain. Ang iniisip ko yung mga kasama ko. Nakausap ko naman yung mga kasama ko. Dalawa lang yung hiniling ko sa inyo. Pag may TRO, bumalik tayo. Mukhang umukay naman sila. Pangalawa, pagdating ng Netherlands, dalahin natin sa ospital si Presidente. Nakita niyo naman ang itsura. Nakahilata doon sa isang tabi. I have pictures of nung natutulog siya pero akin na yun. Tanong lang siya ng tanong, malayo pa tayo. Malayo na. Nasa Dubai kami, hindi siya mapakali. Kinausap ko siya, Mayor, hindi ko alam ano oras tayo makakaalis dito. Gusto mo bang bumaba dito? I asked him 7 times. Ang sagot niya sa akin 7 beses, haharapin ko ito. Isang beses lang siya medyo nagsabi sa akin, sige, labas tayo, kakain tayo na masarap.
Sabi ko, hindi. Pag tayo kumain na masarap dito, lalabas tayo ng eroplano, hindi na tayo babalik. No? Ang desisyon nasa iyo. Hindi ko pwede sabihin sa kanya, bumaba ka na. Kanya yung desisyon eh. Marami niya siyang nasabing, haharapin ko to. So, ang sa akin was only to remind him na bumaba ka dito kung gusto mo. Sabi niya, hindi, haharapin ko yan. Diretso tayo sa Dubai. Yun ang diretso tayo ng Hague. So, kaya hindi kami nakababa ng, hindi na kami bumaba ng Dubai because he was insistent na, humingi kami pagkain, binigyan ng pagkain. Yun, isang kalderong kanin na hindi ko maubos to. Bigyan yung mga kasama natin. And then, all the while, kalmado siya, nag-iisip siya. Kumusta na kayo mga kasama natin? Nakabalik na kaya sila sa Davao? Ano naisipin niya? Ito maganda ngayon. Mga last 15 minutes. Sabi ko, Mayor, rapid tayo mag-landing. Bong, mukhang malamig ah. Oo. Sabi ko, mukhang malamig nga. Sabi ko, may pera ka dyan? Sabi ko, meron. Sabi ko, magkano? Sabi ko, $550. Biniro ko siya. Ba't mo kailangan ng pera? 550 Hong Kong dollars.